LTFRB nakatutok din sa mga taxi driver ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito ay kasunod na rin ang nag-viral na video ng isang turista na siningil umano ng driver gamit ang rate ng airport taxi. Ang sentro ng balita niya mula kay Karen Villanda, live. Angelique, iniimbestigahan na ng LTFRB ang umano'y paniningil ng 10,000 pisong pamasahe sa kada dayuhang pasahero dito sa NAIA Terminal 3 na nagpapahatid sa Terminal 4. Samantala, Angelique, kanya-kanya namang diskarte ang mga pasahero para maging matalino sa pagsakay, lalo na ngayong peak season. My friend, is our rate. Okay. Airport meter rate. Okay. Viral sa social media ang video sa paniningil ng pagkamahal-mahal na pamasahe ng taxi driver sa kanyang pasaherong dayuhan. Makikita dito na may iniabot na malaking papel ang kasama ng taxi driver. Nang i-zoom, laman nito ang tinatawag nilang airport meter, kung saan aabot sa 11,500 pesos ang pamasahe patungong Terminal 1, 12,000 pesos sa Terminal 2 at tumataginting na 13,500 pesos naman sa Terminal 3. Sa kwento na nagpost, ipinasa lamang sa kanya ang video kung saan siningil ng tig 10,000 piso ang mga pasaherong nagpahatid mula sa Terminal 3 patungong Terminal 4. Nilak din umano ang pintuan ng taxi hanggat hindi nakababayad ang mga foreigner. Pero kalaunan ay nakiusap na 5,000 piso lamang ang kaya nilang ibayad. Ang viral video na ito nakarating na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kanilang iimbestigahan kung totoo ba ang kumakalat na video. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, kanila itong tututukan para na rin masiguro ang integridad ng serbisyong ibinibigay ng mga taxi driver at para na rin maprotektahan ang mga pasahero. Ang pagkalat ng mga ganitong nananamantala ngayong Pasko, ikinabahala man ng ilang mga pasahero, kanya-kanya namang diskarte para hindi maloko. I don't know, or possibly look for like a tagged taxi cab, like a legit taxi cab. That's what I would recommend. Kung sa akin mangyari yon na mag-overprice sila, kumbaga babarahin ko sila kasi hindi naman talaga makatarungan yun ang ginagawa nila. Sana maging patas din tayo kasi hindi lahat ng tao maraming pera. At saka pare-pareho tayo naghahanap buhay. Nasubukan ko na sa dati na tawag ito, yung hindi inano yung rate, yung metro. Hindi ginagana yung parang gusto nila na yung tawag yan, kontrata. Pero dati pa yun, kaya ngayon mas gusto ko na mag-grab na lang. Angelique, sa ngayon ay hinihintay pa natin, sinusubukan pa natin na makuha ang pahayag ng Manila International Airport Authority ukol nga dito sa insidente ng overpricing ng mga taxi driver dito sa Terminal 3. Angelique. Alam mo, Karen, nakakahiya ang ganyang mga asta nila, dahil nakakasira yan sa imahe ng ating bansa. Okay, ano nga ba talaga ang sitwasyon kapag sasakay ka ng taxi dyan sa airport? Yes, Angelique, unang-una sa lahat sa ating mga pasahero, wag basta magbibigay ng tiwala para hindi maloko dahil mahirap ngayon, Angelique, ang sitwasyon dito. Para maprotektahan ang inyong sarili, mayroon naman ditong pilahan talaga, Angelique, na mga regular metered taxi. At doon sa pilahan na yon, kanina na-check natin, may mga ibinibigay sila, Angelique, na coupon. Laman ng coupon na yon ay yung mga pangalan at pangalan ng taxi driver, pangalan mo, pati na yung kanyang plate number. Ngayon, kapag nagkaroon ng problema, halimbawa na lamang ay overpricing, ay may numero doon, Angelique, na pwede mong tawagan at ireklamo ang driver dahil nakasulat doon sa coupon yung kanyang pangalan at plate number, maidediretso yon sa LTFRB. Angelique. Okay, so mahahanap ba itong mga sinasabing nag-abot ng ganitong rate card sa mga dayuhang turista? Alam mo, Angelique, sa ang impormasyon natin sa ngayon, ayon sa LTFRB ay titignan, tututukan pa nila kung yung authenticity o kung totoo ba itong viral video na ito. Sa ngayon, iyon pa lang yung ating impormasyon. Pero ayon nga sa LTFRB ay tututukan nila ito para na rin nga sa proteksyon ng mga pasahero at yung integridad talaga ng mga taxi driver dahil main gateway natin, Angelique, itong NAIA. Angelique. Yes, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.